Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 2, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 440 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Nananatili pong mababa yung tsansa nito na maging bagyo in the next 24 hours. Ngunit ngayong araw ay magdudulot na po ito ng mga pag-ulan dito sa Central at Eastern Visayas, maging dito sa silangan ng Mindanao at ilang bahagi pa ng Bicol region. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, itong LPA na ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto pa rin dito sa bahagi ng Mindanao kung saan ngayong araw ito pong ITCZ ay magdudulot din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa nalalabing bahagi pa ng Visayas at Mindanao. And ayon po sa ating latest analysis, itong low pressure area na minomonitor natin ay posibleng mas lumapit pa dito sa ating kalupaan at sa mga susunod na araw ay magta-traverse or posible po itong tumawid dito sa may Visayas area patungo dito sa may kanluran ng Palawan. So muli po, bagamat mababa yung tsansa na maging bagyo nitong LPA na minomonitor natin, ay na-expect po natin in the next 2 to 3 days, itong ITCZ maging yung LPA ay patuloy pong magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maging ilang areas pa po ng Bicol region at ilang bahagi pa ng Southern Luzon. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa din ng mga pagbaha or sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang easterlies naman ay nakakaapekto pa rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan magdadala pa rin po ito ng mainit at maalinsangan na panahon lalong-lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon. At sa pagsapit naman po ng hapon at gabi ay may posibilidad pa rin tayo ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dito sa bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng low pressure area. Ito po mga pag-ulan nito ay posibleng maging kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, ay patuloy nga magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa rin yung panahon na mararanasan natin at may posibilidad pa rin tayo ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. Yung ating mga regional offices ay nagpapalabas po ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa area ng Central Visayas, Eastern Visayas, maging sa Caraga, Northern Mindanao at Davao Region ay makakaranas po tayo ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng low pressure area. Ito po mga pag-ulan nito ay mga katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan na maaari po muli magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay may mga kalat-kalat na pag-ulan po tayong mararanasan din na dulot naman ng ITCZ. At dito sa area ng Palawan ay posible din po yung mga isolated na mga pag-ulan na dulot naman ng easterlies. Agwat po ng temperatura dito sa Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, para naman sa ating heat index or yung damang init, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa area ng Luzon, yung makakaranas po ng mainit at maalinsangan na panahon. Kung saan dito sa Metro Manila, yung forecast heat index natin ay maaring umabot hanggang 41 degrees Celsius at yung highest heat index forecast naman natin is 45 degrees Celsius sa bahagi ng Infanta, Quezon. At may kita nga po natin dito sa ating heat index forecast map na malaking area po ng Luzon yung posibleng makaranas ng heat index na maaari pong umabot sa danger level ngayong araw. Partikular na po yan dito sa ilang area sa Ilocos Region, Cagayan Valley,
Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, maging sa ilang areas po ng Bicol Region at meron din po tayong areas dito sa bahagi ng Western Visayas. So muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan kapag po tayo ay lalabas. Huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. Hanggat maaari, limitahan lamang po natin yung ating mga outdoor activities. From time to time, magpahinga po tayo or iwasan natin yung continuous activities and also ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig upang maiwasan po natin yung panganib na maaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning, kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:33 ng umaga at lulubog mamayang 6:13 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.